Tinanong ni Arnold kung ano ang ginagawa niya rito, kaya humingi ng tawad si Finn at ipinaliwanag na gusto niyang dalhan siya ng merienda kanina, pero nang dumating siya rito, walang tao sa kwarto, kaya pumasok siya at iniwan ng merienda sa mesa doon, at doon siya nag-teleport. Sinisisi ni Arnold ang sarili niya sa pagiging pabaya at hindi pag-lock ng pinto ng kanyang kwarto, pero ngayon na nalaman na ni Finn ang kanyang lihim, hindi niya basta-basta maaring palayasin ito. Nangangako si Finn na hindi niya sasabihin kan-inuman ang tungkol sa kanyang lihim na pagkatao, pero mukhang hindi kumbinsido si Arnold dahil medyo malakas ang pagkakasabi ni Finn. Napagtanto ni Finn ang ginawa niya at humingi muli ng tawad, pero hindi naman talaga nag-aalala si Arnold dito dahil mayroon na siyang mga spell para sa soundproofing sa buong silid na ito. Bagaman, medyo nagulat siya sa kung gaano kalmado si Finn sa buong sitwasyong ito, at tinanong niya siya kung hindi ba siya nag-aalala na baka pilitin siyang patahimikin ito. Gayunpaman, hindi kailanman pumasok sa isip ni Finn ang ganitong bagay dahil, sa pagkakaalam niya kay Arnold, hindi niya kailanman gagawin ang ganoong bagay. At kung sakaling patayin niya siya, nangangahulugan iyon na talagang kinakailangan, kaya handa siyang tanggapin ito. Hindi makapaniwala si Arnold na talagang pinagkakatiwalaan siya ni Finn sa kanyang buhay sa ganitong antas, pero pinaaalalahanan siya nito na siya pa rin ang bayani na nagligtas sa kanilang nasasakupan, maging bilang Arnold o bilang Silver. Kaya, syempre, magtitiwala siya sa kanya. Aaminin niyang medyo nakakalito pa rin para sa kanya na maunawaan kung paano siya lumitaw sa dalawang lugar ng sabay-sabay noong nakaraang pagkakataon, pero ngayon ay malinaw na sa kanya na marahil ay sinusubukan ni Arnold na ipaalam sa mga tao na wala siyang ibang layunin kundi maging isang walang lasa na prinsipe para kay Leonard, na nagpapakita sa kanya ng mas mataas na dangal. Tinitingnan ang kanyang ngiti na ganoon, talagang wala sa puso ni Arnold na patahimikin siya, kaya pumayag siyang palayain siya. Pero pinapapaanan niya itong manampa na hindi niya ibubulgar ang kanyang lihim sa anumang pagkakataon, at sinabi ni Finn na lubos niyang nauunawaan. Makaraan ng kaunti, nagkaroon ng pulong ang Duke kasama ang mga A-rank na adventurer na bagong balik mula sa pagpatay sa natitirang mga slime, at bilang tanda ng pasasalamat, sinabi niya na naghanda siya ng kaunting dagdag na pera bukod sa regular na gantimpala ng misyon, ngunit magalang na tinanggihan ito ng mga adventurer dahil hindi nila iniisip na karapat-dapat sila rito. Sa katunayan, hindi sila ang tunay na nag-solve ng problema, ngunit nangako sila na kung sakaling kailanganin muli ng Duke ang tulong, sisiguraduhin nilang magiging sapat ang kanilang lakas upang masolusyonan ito gamit ang kanilang sariling mga kamay. Pagkatapos noon, umalis ang mga adventurer, at humarap ang Duke kay Arnold upang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanyang teritoryo, at tulad ng ipinangako, sinumpa niyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na si Leonard ang magiging susunod na hari. Masaya si Arnold na nasa kanilang panig ang mga Kleinerd dahil nangangahulugan ito na si Leonard ay maaari nang bilangin bilang ika-4 na puwersa sa laban sa pagmamana, at habang nasa usapan sila tungkol sa pagmamana, binanggit ng Duke na humiling si Finny na ipadala siya kay Arnold upang maging kanilang embahador. Nagulat si Arnold nang marinig iyon, at inamin ng Duke na nagulat din siya nang imungkahi ito ni Finny, pero hindi niya kayang tumanggi sa kanyang maliit na prinsesa, kaya kung talagang gusto niyang pumunta, hindi niya siya pipigilan. Sa simula, sinubukan ni Arnold na tanggihan ang alok dahil nararamdaman niyang magiging komplikado ang mga bagay kapag nandyan si Finn, pero iginiit ng Duke, kaya noong araw ding iyon, umalis sina Arnold at Finn upang bumalik sa kastilyo ng magkasama. Sa daan, nararamdaman ni Finny na mayroong ikinagagalit si Arnold, pero nilinaw niya na mas naiinis siya kaysa galit dahil hindi niya inaasahan na sasama siya sa kanya. Pinapaalalahanan niya si Finn na ang mga alitan sa pagmamana ng trono ay naging ganap na mga labanan ng dugo ng maraming beses sa kasaysayan, at ang personal na paglahok ay maglalagay sa kanya sa panganib, ngunit alam na iyon ni Finn, at sinabi niya na nais lamang niyang makapaglingkod kay Arnold sa anumang paraan na maaari niya, upang makabawi siya sa utang na loob niya rito. At saka, naisip niya na mas madali siyang makakapagpahinga kung malapit siya para masiguro niyang hindi niya isinasa publiko ang kanyang lihim. 5 araw ang lumipas, sa wakas ay nakarating sila sa kastilyo, at pagdating nila roon, inisa-isa ni Arnold kay Leonard ang lahat ng nangyari mula nang hindi alam ni Leo na ginagawa ni Arnold ang mga iyon. Pinili rin ni Arnold na panatilihin ang kasinungalingan na siya at si Silver ay dalawang magkaibang tao,
Kahit pa nga tinanong pa ang mga motibo ni Silver sa pakikipagtulungan sa kanila nang banggitin ni Leo na astig na alam ni Arnold kung paano makipag-ugnayan sa isang SS rank na adventurer. Sinabi niya ito upang hindi masyadong umasa si Leo sa kapangyarihan ni Silver, at higit kumulang na nauunawaan ni Leo ang punto na gustong iparating ni Arnold, ngunit wala siyang duda na mabuting tao si Silver kung nailigtas nito ang teritoryo ng Kleinert. Pagdating sa mga Kleinert, naaalala ni Leo na binanggit ni Arnold na bumalik siya kasama ang isang embahador mula sa kanilang pamilya, kaya tinanong niya kung sino ito, at sa mga sandaling iyon, pumasok si Finn upang ipakilala ang kanyang sarili. Nakilala siya ni Leo bilang ang Blau Mo, at sinabi niyang masaya siyang nasa kanyang panig siya, pero direkta sa negosyo, tinanong ni Leo kung paano balak isama ni Arnold si Finn sa kanilang mga plano. Sabi ni Arnold na gusto niyang gamitin ang kagandahan at karisma ni Finn sa pamamagitan ng pagpapalabas sa kanya bilang lider sa karamihan ng kanilang mga negosasyon, na labis namang ikinagagalak ni Finn, at bukod pa rito, gusto niyang madalas na pumasok at lumabas si Finn sa kastilyo upang makita ng mga tao na pumapasok siya at kilalanin na ang mga Kleinert ay talagang sumusuporta sa paksyon ni Leo. Pagkatapos, tinanong ni Arnold si Leo kung mayroon siyang mga ideya para sa ibang tao na maaaring maging kanilang mga kaalyado, ngunit sinabi niya na wala ng maraming pagpipilian dahil ang lahat ng malalakas na tao ay sumama na sa tatlo. Pagdating sa iba pang tatlo, inamin ni Finn na hindi siya pamilyar sa mga gawain ng pamilyang Maharlika, kaya umaasa siyang maipaalam nila sa kanya kung sino ang tatlong karibal ni Leo. Nagulat si Leo na hindi ipinaliwanag ni Arnold ang sitwasyon sa kanya habang nasa biyahe sila, pero sinabi ni Arnold na napagod siya kay Finn sa dami ng mga hindi mahalagang tanong, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Humihingi ng tawad si Finn sa pagiging abala, pero sinabi ni Leo na mukhang talagang gusto siya ni Arnold dahil karaniwan, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pagsagot sa mga tanong na sa tingin niya ay walang kabuluhan, at ang marinig iyon ay nakapagpagaan sa pakiramdam niya. Gayunpaman, sinabi ni Arnold na patuloy lang siya sa pagsasalita kahit na sinubukan niyang balewalain siya. Sa anumang kaso, pagdating sa mga kalabang royal na kandidato, nandyan ang ikalawang prinsipe na si Eric Rex, at hindi lamang siya ang may kontrol sa malaking bahagi ng burokrasya ng imperyo, kilala rin siya bilang isang henyo sa buong kaharian. Susunod, nandyan ang ikatlong prinsipe, si Gordon Rex, at siya ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang puwersa sa militar. At sa wakas, nandyan si Xander Rex, na may talento sa mahika at malawakang kinikilala ng mga salamangkero sa buong imperyo. Lahat ng tatlo ay may impluwensya na mula pa noong una, ngunit pinalawak pa nila ang kanilang impluwensya sa paghahangad ng trono, at karamihan sa mga Maharlika ay pinili ng suportahan ang isa sa kanila. Ang alitan sa pagmamana ay tumatagal na ng 3 taon ngayon, at nagsimula ito kaagad pagkatapos mamatay sa labanan ang kanilang panganay na kapatid, si Willem. Kung hindi siya namatay, hindi sana nangyari ang buong labanan sa pagmamana, pero dahil wala na si Willem, kailangan nila si Leo na maging hari dahil iyon lang ang paraan para sila makaligtas. Dumating noon si Marie, ang katulong ni Leo, na may hawak na liham, at nang ibigay niya ito kay Leo, nagbago ang kanyang ekspresyon dahil ito ang mga tugon mula sa lahat ng mga Maharlika na pinadalhan niya ng mga mungkahi, at halos lahat sila ay tinanggihan siya pabor sa isa sa kanyang mga kapatid, karamihan dahil sa pera. Sa kasamaang palad, wala talagang sapat na pondo si Leo para makipagkompetensya sa perang inaalok ng kanyang mga kapatid, kaya wala siyang magagawa. Si Arnold ay napabuntong hininga sa pagkadismaya dahil nangangahulugan ito na marami pa silang trabaho na kailangang gawin kung gusto nilang makahabol sa iba, ngunit sinabi ni Leo na huwag mawala ng pag-asa dahil mayroon naman silang prestihiyosong pamilyang Kleinert sa kanilang panig, at narito rin ang tanyag na Lady Finn upang tumulong, at nangako siyang magtatrabaho ng mabuti hanggat makakaya, ngunit 2 araw na ang lumipas, humihiling na siya kay Arnold na mag-day off kasama siya. Sabi niya gusto niyang maglibot sa kabisera ng kaharian kasama siya dahil bago siya dito, pero tinanggihan ni Arnold ang ideya dahil makakakuha siya ng sobrang atensyon kung maglalakad-lakad siya sa bayan, at malamang marami pa rin siyang trabaho na kailangang tapusin. Gayunpaman, sinabi ni Finn sa kanya na wala naman talagang natanggap na mga imbitasyon kamakailan, kaya wala siyang anumang gawain na dapat gawin. Binanggit din niya na hindi siya mapapansin kung magsusuot siya ng disguise, pero ang naiisip niyang disguise ay isang pares ng salamin, na talagang hindi makakatago ng kanyang pagkakakilanlan.
Nakikita ni Arnold na talagang gustong-gusto ni Finney na mag-tour, kaya sinabi niya na isa sa alang-alang niya ito kung maglalagay siya ng kaunting pagsisikap sa kanyang disguise, at natuwa si Finney nang marinig iyon, kaya umalis siya at bumalik na nakasuot ng balabal, at sapat na iyon para kay Arnold, kaya nagpunta ang dalawa sa bayan. Habang naglalakad sila sa mga kalye, nagtanong si Finn kay Arnold tungkol sa iba't ibang mga tindahan at pwesto sa paligid, at habang nagpapahinga sila para sa tanghalian, itinuro ni Arnold kay Finn ang isang mataas na gusali sa malapit at sinabi sa kanya na ito ang training ground para sa mga sundalo, at namangha siya dahil wala pa siyang nakitang ganito dati. Talagang nagugustuhan din niya ang sandwich na binili ni Arnold para sa kanya dahil hindi pa siya nakakain ng ganitong klaseng keso dati, at tinanong niya kung ano ang gawa nito, kaya sinabi ni Arnold na gawa ito sa gatas ng Minotaur. Nagtigilan si Finn ng isang segundo nang marinig iyon, pero tumawa si Arnold at sinabi sa kanya na sinabi lang iyon para lokohin siya dahil ang keso ay gawa sa gatas ng kambing. Nakapagpahinga si Finney nang marinig iyon, pero napansin niyang nakatingin si Arnold sa malayo, kaya tinanong niya kung ano ang problema, at sinabi niyang naaalala lang niya kung paano siya naglalaro noon katulad ng mga bata roon nang siya ay bata pa. Nang bigla, isa sa mga bata ay aksidenteng nabasa si Finney ng isang water ball, at kahit na hindi siya nasaktan, nabasa at naging transparent ang kanyang damit, kaya nagpanik siya, at hinayla siya ni Arnold papunta sa kanyang mananahi para makabili siya ng bagong damit na isusuot. Sinabi niya kay Finney na pumili ng kahit anong damit na gusto niya, pero hindi niya alam kung ano ang pipiliin, kaya't humingi siya ng tulong kay Arnold na pumili para sa kanya, at dahil sa pagpilit niya, pumili si Arnold ng puting damit na sa tingin niya ay bagay kay Finney. Habang nagbibihis si Finn, pabirong tinanong ng mananahi si Arnold kung nag-iisip na ba siyang mag-settle down dahil bihira siyang makipag-date sa isang babae tulad ni Finn, pero binaliwala lang ni Arnold ang ideya at sinabi na walang namamagitan sa kanila ni Finn. Gayunpaman, nang matapos magbihis si Finn at lumabas sa damit na pinili ni Arnold, napansin ng mananahi na kumikislap ang mga mata ni Arnold, at iyon ang pinakamalinaw na senyales ng interes na nakita niya kailanman. Sinabi ni Arnold sa mananahi na ipapadala niya si Sibos mamaya para bayaran ang damit, at sinabi ng mananahi kay Arnold at Fina na mag-enjoy sa natitirang bahagi ng kanilang date, pero pareho silang nahiya at sinabi sa kanya na hindi ito isang date. Pagkatapos noon, nagpatuloy sina Arnold at Finn sa paglibot sa bayan upang bisitahin ang lahat ng mga kawili-wiling lugar, at pagdating ng gabi, sinabi ni Arnold na panahon na para sila ay umuwi. Pero may isa pang tindahan na gusto niyang puntahan muna, kaya't tinanong niya si Arnold kung pwede siyang maghintay sandali, at pumayag naman ito, pero sinabi niyang bilasan niya. Pinasalamatan siya ni Finney at pumasok sa tindahan, ngunit habang nakatayo si Arnold sa labas mag-isa, isang grupo ng mga maharlika mula sa pamilyang Houseworth ang lumapit sa kanya, pinangunahan ni Guido Houseworth, na may balak magdulot ng gulo. Sa madaling salita, dahil si Arnold ay itinuturing na isang walang kwentang prinsipe, lumapit si Guido para makipag-away sa kanya dahil naniniwala siyang walang kakayahan si Arnold na lumaban pabalik, at sa kabila ng katotohanang kayang-kaya siyang puksain ni Arnold kung gusto niya, pinili niyang manatili lang doon at tiisin ang pang-aabuso upang hindi mabuko ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, napansin nito ni Fina, at tumanggi siyang manood habang inaabuso si Arnold, kaya lumabas siya at inihayag ang kanyang sarili bilang anak ng pamilyang Kleinert sa Blumo, na nagdulot ng kaunting panik kay Guido dahil hindi niya inaasahan na may ganitong makapangyarihang kasama si Arnold. Talagang pinagsabihan niya si Guido, sinasabi kung gaano siya ka-disappointed sa katotohanan na ganito ang pagtrato niya sa isang miyembro ng royal family dahil lamang sa akala niyang wala siyang kakampi, at inihalin tulad pa niya ang kanyang pag-uugali sa hayagang kawalang galang sa royal family, na maaaring magdulot ng malubhang mga kahihinatnan para kay Guido. Kaya mabilis na humingi ng tawad si Guido at tumakas sa lugar. Masaya si Arnold na tapos na iyon, pero sinabi niya kay Finn na talagang nagdulot siya ng malaking gulo sa ginawa niyang stunt dahil kung hindi siya nakialam, ang paggawa ni Guido ng ganitong bagay sa publiko ay makakasira sa pangalan ng pamilyang Houseworth nang hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Arnold. Pero ngayon na nahayag na siya, malamang na magkakaroon ng sama ng loob si Guido sa kanya mula ngayon, at hadlang din ito sa kakayahan ni Arnold na magtrabaho ng lihim dahil mas magiging mapanuri ang mga tao sa kanya ngayon na alam nilang may koneksyon siya sa Blumo.
Humingi ng tawad si Finn dahil hindi niya naisip ang lahat ng iyon bago kumilos, pero sinabi ni Arnold na ayos lang iyon dahil alam niyang ginawa lang niya iyon dahil nag-aalala siya para sa kanya. Kung mayroon man, gusto niyang humingi ng tawad dahil nasira ang kanilang kasiyahan dahil dito, pero sinabi ni Finn na wala siyang dapat ipagsisorry at kailangan lang nilang maging mas maingat sa susunod. Medyo nagulat si Arnold dahil hindi niya pa naisip ang posibilidad na makipag-date muli kay Finn, pero sinabi niya na gusto niyang muling maglibot sa bayan kasama siya sa susunod, kaya pumayag si Arnold na mag-schedule ng isa pang outing kasama siya. Ilang araw ang lumipas, tinawag si Arnold at Leonard sa isang pulong sa Royal Palace kasama ang lahat ng iba pang miyembro ng Royal Family dahil may mahalagang anunsyo ang hari, at alam na ni Arnold na hindi ito magandang balita.